Hello sir, magandang tanghali. Hihingi sana ako ng payo sa mga utang ko sa home credit, stay later, S-loan, tapos G-loan. In general, around 200k po siguro lahat-lahat na. Due to financial problems, tapos na-scam din ako. Hindi ko kayang mabayaran sila. Hindi ko pa naman due date pero natatakot ako. Baka kung ano pang gawin nila sa akin. Gusto ko po sana humingi ng advice sa inyo po kung ano magandang gawin. Salamat po. Okay. Pero bago natin simulan yung kanyang katanungan at paghingi ng advice, ay maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share at para updated sa mga usapang online editing app, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online editing apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga OLA. At ako po hindi nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi rin abogado. Ako po ay simpleng mamamayan kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online editing apps. So yun nga, medyo malaking halaga po talaga yung kanyang naging utang sa lahat-lahat na. At ang masaklap doon, lahat po legit na utangan. Home credit, pay later, S-loan at tapos G-loan. So unahin nilang muna natin itong si home credit. Ito lang po ma-advise ko sa inyo dahil naman meron kayo talaga financial problems at tapos nalulungkot din po ako sa inyong nangyari na na-scam din po kayo sa payon sa mga dagok na marahil nagpalubog sa inyo sa utang. Kaya hindi niya agad kayo nakabayad agad dito sa mga ito. Okay. So, ang credit, nagpupunta po yan sa bahay. No? Unfortunately, yung talaga yung sistema nila ng paniningil. Nagpupunta sa bahay para kausapin kayo sa inyong mga utang. Ngayon, ito, ang payo ko lang, kasi may mga nakausap naman ako, may mga utang dito sa lugar namin ng home credit. Mga malalapit naman nakakilala lang din. At halos umabot yan yung 150,000 yung utang. Overall yun, utang. Pero ang alam ko, parang nabayaran naman niya halos kalahati. Kasi, ano lang yun Sabaga, nireloan lang niya. Ngayon, napuntahan siya sa bahay, ito, para lang i-advise ko lang sa inyo kung ano yung pwedeng gawin. Kung siya nagpunta, usapin nyo din, explain the situation, the financial problem na kinaharap ninyo. Ngayon, kung bibigyan kayo ng agent ng panibagong payment option na mas makakatulong, is I suggest na kausapin nyo na pwedeng ibang settlement. Kumbaga parang i-renew or something like na baguhin na lang kasi yung sa kakilala ko nga ganun, almost 150,000 hinuhulugan na lang niya ng kahit paano monthly. Pero sana naman doon sa agent na tumutulong na lang din is hindi na tataas o magkakaroon ng penalties or charges. Kasi sa totoo lang mahirap na humbayaran pagka malaki ng talaga yung pumapatong na interest, charges at penalties dito sa home credit. Okay? Baka masubukan, itry nyo lang para mag-stop na yung pagpatong o pagpataw nila ng mga charges at penalties. Just try lang na makapag-cooperate sa kanila pag nagpunta sa inyo sa bahay. Okay? Then, so, sa mga pay later at S-loan, medyo hindi ako nakagamit ng mga ganyan. Kaya wala akong masyadong ideya. Pero still, baka makonsidera na once na pagpadala sila ng demand letter through email, ganun lang naman, wala namang home visitation yung mga yan, tsaka yung G-loan, wala namang home visit yan. Pero, I suggest na i-contact nyo lang through email para doon sa utang ninyo kung sakasakali, yung mga cash loans nyo na yan, na S-loan, tsaka pay later. Tapos yung G-loan, ito, in my experience that I will share to you, nagbibigay naman ng principal amount offer yan, si G-loan. Yun yung kagandahan dito kay G-loan na just in case umabot na talaga kayo ng taon, sa utang dyan. Ako in my experience, so nasa kulang-kulang 3 taon, 2 years mahigit talaga, hindi ko nabayaran yung utang ko dyan na 1.5. Pero ulitin ko nabayaran ko to. At yung 1.5 na yon is nakapaghulog ako ng mga 2 o 3 hulog sa kanya. Tapos, dahil nga hindi ko nabayaran, dahil nga nag-overdue na ako, at sobra talaga yung pinato rin na charges, kaya hindi ko na rin nakukuha na mabayaran. Ngayon, dumating yung point, ganyan ako ng offer, principal amount, so I grab the opportunity. Kasi pinababayaran na lang sa akin something like 900 plus o kulang-kulang 1,000. No? Ino lang and I will just share my experience na para kung sakali mangyari sa inyo ganyan na talagang operan kayo, grab the opportunity. Gawin nyo na lang ng parang siguro o kaya kung talaga meron kayong kahit paano na ipon na pera, yun ang gamitin yung ipang bayad. Pero ulitin ko,
wag ho kayong matakot. Wala akong kulong sa utang, wala akong nakukulong sa simpleng utang. Ang masasabi ko lamang po is just a civil case. Then, kung natakot ka naman may mangyari sa inyo, I think, no, kasi yung mga nabanggit nyo naman is hindi naman katulad ng mga wala talaga ng malulupit sa haras. Ewan ko lang doon sa home credit kasi na-issuehan yan, di ba, ng penalty, na-penalize yan ng parang yung kapitbahay sinihil. So, yun lang ang maanuhan ko doon kay home credit. Medyo yun na may issue. Das, yung ibang mga agent dyan is medyo merong ibang hindi magandang maningil. May iba naman na maayos maningil. Ngayon, if you have the opportunity na makapag-usap ng maayos at nabigyan kayo ng settlement, wait for the process to have the opportunity na bigyan kayo ng ganong klaseng amount. Do, sa inyo na-scam sa inyo, hindi ko alam kung paano ho kayo na-scam. I will just advise you na kung na-scam ho kayo, is better na report nyo na rin sa PNP Anti-Cybercrime. May Anti-Cybercrime or sa NBI Anti-Cybercrime. Kung dito kayo sa Maynila at malapit naman kayo sa Metro Manila, Rio areas, PAOK, pwede. Kasi kung na-scam kayo, may Diyos maganda ganyan. Kaso nga lang, para maipakita nyo na talagang kayo ay may patunay na scam kayo dahil sa financial problems din. At ngayon, ipakita nyo rin sa mga naniningil sa inyo na ito nga naging problema. Kaya kayo hindi makapagbayad sa kanila. Okay? Just to the verification lang na talagang naloko kayo, di ba? Kasi minsan may mga collector na home credit, example, pupunta, sabihin na baka niloloko nyo lang kasi na or something like na baka ayaw nila magbayad, ganun, di ba? Kasi syempre utang is utang. Gusto ko yung yung sistema niyo, lumapit kayo sa akin na I will just advise na kung meron na kayong paunti-unti na naipon, just in case, kahit utay-utayin nyo na lang yung pagbayad o may naipon kayo, yun na lang ho ibayad ninyo. Pautay-utay. O kaya naman talagang better option like my experience in the Ion, yung lending company na I don't know kung sarado na ba yan or nag-close lang yung kanilang online lending platform pero baka nag-i-exist pa rin sa mga physical offices nila. Then, ako by that time nakipag-coordinate doon sa nagpunta sa bahay, nag-home visit, no? Nakapag-usap ako na hindi ko kayang bayaran ng buo yung hinihingi nila sa akin, no? Yung sinisingil nila sa akin na 9,000 mahigit. Something like that. Pero nung kinuusap ko, pumayag naman sila na bigyan ako ng ibang payment option to settle my loan. Binigyan ako ng principal amount, then hulugan pa yun. Sana may ganung agent na makausap kayo na pumapayo sa ganun, no? Para just in case mag-monthly na lang ulit kayo para mahulug-hulugan nyo in the process of the settlement. Kasi baka may pumayag, baka may magganyang klase ng settlement options para ma-consider na ma-pay ninyo yung mga utang nyo. Laki! Sobra, talaga 200,000. Ako nga, 10,000 kinakabahan eh. Kaya hindi ako basta-basta pumapasok sa ganung kalalaking mga utang. Hanggang lang ako, may limit ako sa pangungutang. Hanggat maaari, 5,000, sagad na ako ron. Pero kung lalagpas sa 10,000, medyo kabado na ako. Kaya hindi ko agad-agad inuubos yung mga ko dyan. Yung credit limit. Kaya nga ako, medyo, payo ko lang sa inyo, medyo, hanggat maaari, wag na ho kayo mag-tapal system. Baka dyan lumaki yung utang ninyo sa tapal system. Okay? So, sana nakatulong yung sinabi ko sa inyong payo. At maraming po salamat sa ulitin.